Okay. Ano ba yung ibig sabihin ng patiently? Sabi po dito, with calmness or without complaint, or hurry in spite of delays, difficulties. Yung pagiging patience pala, kahit wala pa yung hinihintay mo, patience ka kasi alam mo, ibibigay ng Diyos yan. Tapos yung devoted, sabi dito, a strong feeling of love or loyalty to a cause or duty. So pagka sinabi mong patiently devoted, ito yung matyagang naghihintay ka na buong puso kang nagtitiwala dun sa ginagawa mo, sasamahan ka ng Panginoon. Amen. So yung palakpak niyo po talaga hanggang kay Kuya Jason. Ang sarap ng ngiti ni Justin. Gusto ko yung ngiti ni Justin. Kahapon po, you know what mga kapatid, ginanap po yung youth service natin. 4th youth service po natin. Napakamakatagumpay. Gumawa po si Lord ng dakilang bagay sa mga kabataan. At ang ginamit niya po ang mag-preach ay si paring David. Nasa si David? Ayan si David. Kinabahan lang po ako ng konti. Kasi baka kagaya ko po nung isang linggo, nag-announce. Hindi ba? Okay. So, share lang. Pati naman kayo natutuwa. Umpisa ko po ito sa isang trivia. Ito po matinding trivia natin for today's video. Okay. Alam niyo po ba na sa Germany ay meron pong kakaibang highway, Kuya Eman? Dalawang Eman, ano? Okay. Yung highway po na to ay tinatawag na Autobahn Highway. Sabi niyo nga po, Autobahn Highway. Autobahn Highway. Sa Germany, nasabi dito, no speed limit for certain vehicles. You can drive as fast as you can. Pwede ka daw mag-drive kahit na barurutin mo yung kalsada ng napakatulid. Hindi ka huhulihin. Eh dito sa atin, di ba? Sa Skyway po, ang maximum limit ay 60 lang. Pagka 60 po, pipicturean ka. Pagdating mo sa toll, huli ka na. Diba? So dito, kahit gano'ng kabilis, hindi ka uhulihin. Merong twist po. Sabihin nyo nga po, twist. Twist. Ito po yung twist. Huhulihin ka pag nawalan ka ng gasolina. Mag-drive ka na mag-drive kahit gano'ng makatulid. Pero pagka nawalan ka ng gasolina sa highway na to, huli ka, suspindido ka ng 6 na buwan. O, dali ko po yung usapin sa spiritual natin, ha? Tingnan nyo po, tingin po kayo sa akin. Ayan. Ganito po yun. Minsan, gustong-gusto nating makuha yung mga gusto natin ng mabilisan. Tapos, pagka hindi nangyari, nauubusan ka ng lakas. Tapos, doon ka na aalipinin ngayon na tinatawag na malaking D. Disappointment. Tama po ba? Meron po ba dito na disappoint na? Pakitaas nga po ang dalawang paa. Ay, hindi, dalawang kamay. Parang wala na-disappoint pa dito. Ang mabait niyo po. No? Yung mga mabait, kinukuha agad ni Lord. Di ba? Joke lang. So, kaya naman ako po ay nag-survey ng mga super artistahin na taga-MJCC. So, kasi pastor ko na sa GMA, ito po ang mga sinurvey ko, mga ano po to artist ng ABS-CBN. Ang tanong ko po sa kanila, pakinggan niyo po, how do you deal with disappointments? Ikaw po, pagka na-disappoint ka, paano mo dinidil? Paano mo hinaharap yung mga disappointments? Kumbaga, pagka hindi nangyari yung gusto mo, ano yung reaction mo? O, tinanong ko po itong mga artistahin na to. Gusto ko po yan yung medyo nakanganga kayo. Para, alam ko, excited kayo. So, unahin ko na po ang Super Jason. Si Kuya Jason, kaninang umaga po siya nandito. Sabi niya, bilang isang mananampalataya, bring your disappointment to God. Surrender your desire and trust Him. Palampakan naman po natin na si Lord. Totoo nga naman, pagka yung desire mo kasi sinurrender mo na lang sa Panginoon, hindi ka na madi-disappoint eh. Di ba? Sasabi mo, Lord, ikaw na bahala. Pangalawa, ay parang wala siya dito. Hindi ko nakita siyan. Palampakan na po natin siyan. Sabi niya, una, kailangan kong tanggapin kung ano yung nangyari. Sinasabi ko po ito sa nanay ko. Kinukuha ko po yung perspective niya. Pagkatapos po ay pinagpe-pray ko po ito. Tapos yun na, matuto na lang po sa nangyari para maiwasang maulit. Aba, iba po yung atake na yan. Meron po bang ganito din? Dito na, pagka nadidisappoint ka, kinikwento mo sa malapit sa'yo. Amen. Kasi masarap po na yung kinikwentuhan mo, naiintindihan ka. Yes, tingnan mo yung katabi mo. Yan, kaya nga yung maganda, tsaka pogi. Pangatlo,
ay si Julia. Anak po ni Tita Villet. Kanina po, tuwan-tuwa po yung nanay niya na si Tita Villet na nandito. Sabi po, ako po pag na-disappoint, lagi po ako nagpe-pray and lagi po pumapasok sa isip ko yung Bible verse na Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. Lahat po ng nandito may future sa Panginoon. Amen. Tinatouch lang po ako ni Lord sa mga kasama natin online. One time po, i-message ko din kayo para kayo naman po yung makilala namin dito sa screen. No? Okay po ba yun? Okay. Tapos sino po dito yung gusto din interviewin ko sa susunod na buwan? I-PPM ko po kayo, huwag kayong mag-alala. Si Ate Karen na. Sige, number 1 na po yan. Okay, next natin ay si Kristan. Ito po talaga. Tinype ko lang po ito Sabi niya, sa akin, Pogi. Pogi po kasi tawag sa akin Kita naman, di ba? So, Pogi ka. Joke lang po. Sa akin, Pogi, syempre bilang tao, normal na makaramdam ako ng negatibo, pero sinisikap ko na tanggapin yung bawat disappointment. Kasi dalawa lang yan Dahil din sa akin, kaya nangyari yun, o may gustong ituro ang Diyos sa akin. Ito po maganda. Saka para sa akin, ang pinaka-mabisang painkiller sa bawat disappointment ay acceptance. Pakilaksin ako naman sigaw. Amen. So acceptance lang yan Kanina po share ko sa 8 a.m. service. Nagkakahanda. Tulo po lahat ng sa pagtawa Minsan daw po ang ilong. Pag pinag-usapan daw po ang ilong, minsan parang bangus. Tanongin po kung bakit. Boneless. Meron pa. Minsan daw po ang ilong parang aircon. Tanongin niyo po ako kung bakit. Split type. Ang palakpakan niya po natin sila. Sa bulldozer, Minsan po, sabihin natin kailangan acceptance. Bakit? Kasi po nilikha kang ganyan talaga ni Lord na ilong mo. Kasi alam niya na makakahinga ka ng maluwag. Diba? Tsaka, nilikha ka talaga ni Lord na ganyan kasi maganda ka naman sa paningin niya. So, next po, kung merong Stan, meron ding Darna. Diba? Si Pam, sabi niya po, personally, I practice giving the benefit of the doubt from time to time and pray to see greater things than those disappointments. Amen. Palapakan naman natin si Lord. Nosebleed po ako sa mga ini-interview ko talaga pagka Kaya, ayan, ang nakita ko po sa kanila, puro pray po talaga ginagawa nila. And last but not the least, isa sa pinaka nagustuhan ko, yung pinakamatangkad po sa MJCC, walang iba kundi si Super Laika. Diyan ba si Laika po, Pag nakita niyo po ito, parang children ministry. Joke lang. In times po na nakakaranas po ako ng mga disappointments, yun din po yung pagkakataon para mas makilala ko yung sarili ko, yun din po yung time na may gustong ituro sa akin si Lord. Isa sa mga naging challenge po sa akin, na huwag akong mag-expect agad. Kaya kaysa ma-disappoint po ako, napakaganda po sagot. Sabi niya, ginagawa ko ang mga bagay out of love at hindi nag-e-expect in return. Palakpakan po natin ang Panginoon. Di ba totoo naman kaya ka nadi-disappoint, may ina-expect ka. Di ba? Siya, ginagawa niya out of love at hindi nag-e-expect. Tama ba kayo mo? Dito pala, dalawa pala kayo mo dito, So, sila po yung mga in-interview at naniniwala ako, ikaw po, sa sarili mo, meron ka ding way kung paano mo sinosolve or hinaharap yung mga disappointments. Ulitin ko po, sino na po ang na-disappoint dito? May tuturo po si Lord hanggang mamaya. Kaya hingin ko muna po yung pandinig nyo. Ang title po natin ngayon ay pinamagatan ko po itong tan-tanan-tanan. Pakibasa nga po. Special Force. Ano po ba itong special force na to? Alam niyo po ba, nakakasabik na bakit ba may mga taong mainit na naglilingkod sa Panginoon kahit may problema? Simple lang yan. Kasi merong kapangyarihan na nagtutulak sa kanila para magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Tignan mo yung katabi mo, sabihin mo, special ka. Yung mas malakas, special ka. Special ka. Amen. And meron po tayong pag-uusapan ngayon na character sa Bible. Yung mga kasama ko po kanina, huwag niyo po sasabihin muna yung sagot kasi meron po akong ipapakitang crossword puzzle. Tapos unahan lang po kayong hanapin yung character na yon na tawag dito na nandun sa crossword puzzle at meron po kayong milk tea na nakahanda na doon. Ready? 3 words. 1, 2, 3. Oh. Ayun na. Palampakan po natin si Lord sa buhay po ni Tita
Arlene, ito po ay walang iba kundi si John the Baptist. Yung Minty, pakilabas po ang Minty natin. Nandyan siya. Yun. Ay, nabuksan. Ay, hindi pala. Iba pala yan. Wow. Alright. So, palakpakan nga po natin ng Panginoon. Yes. Naniniwala po ako na baka sakaling kilala mo na si John the Baptist. Baka sakaling narinig mo na kung ano, kaya nga baptist eh. Siyempre, siya yung nagbabautismo. Diba? Pero there's more doon sa story niya na i-reveal po ng Panginoon ngayon. Excited na po ba kayo? Okay, so tuloy-tuloy na po natin. Sa Isaiah chapter 40 verse 3, sabi po dito, ito po ay pinoprophesy ni Isaiah. So hindi pa po ito nangyayari, sinasabi lang niya na mangyayari. Tandaan niyo po yun ha. Sabi dito, ganito ang isinisigaw ng isang tinig. Ang tinutukoy niya po dito si John the Baptist. Sinisigaw daw ni John, ihanda ninyo ang daraanan ni Yahweh sa ilang. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran sa ilang. So ito po yung propesiya ni Propeta Isaiah. Mamaya po, bibigyang linaw natin ano ang nangyari dyan. Okay, tignan mo nga po yung katabi mo, excited. Excited pa naman, okay. So puntahan po natin yung timeline ni John the Baptist. Unahin po natin, paano ba pinanganak tong si John the Baptist? Alam niyo po, kakaiba to. Promise. So, brace yourselves. Sabi po, ikaw ay matutuwa at magiging maligaya. Marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng hindi siya dapat uminom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Sa sinabubunan pa lamang ng kanyang ina ay mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. wow! Tingnan niyo naman po, nasa tiyan pa lang, puspos na ng Espiritu. Sa pamamagitan niya ay maraming Israelita. pakilakas nga po, maraming Israelita. Sige nga po, maraming tandaan niyo po yung mga pinapasabi ko kasi mamaya babalikan po natin yan. Ang magbabalik loob sa kanilang Panginoong Diyos. So palakpakan po natin ang Panginoon. Ito daw po si John the Baptist. Habang binabasa ko to, I'm so blessed. Kasi siya daw po ay isang miraculous baby. Bakit ko muna sabing miraculous baby? Alam niyo po ba na ang ina nito ay baog, si Elizabeth. At ang tatay niya, pati si Elizabeth, ay matanda na nung nagkaanak sila. So, miracle baby po itong pag-uusapan natin ngayong umaga na to. And yung pangalawa, siya po ay prophesy na magiging boses na maghahanda sa daraanan ng Panginoong Jesus. I repeat, siya po ay boses lang, pero ang mensahe ay si Jesus. Okay, number 1 pa rin si Jesus. Pangatlo, sabi dito, siya ay isang fascinating biblical hero. Pagka po sinabing fascinating, siya daw po ay sobrang interesting yung story niya. Bakit po? Kasi napakadami pong himala. So tuloy na po natin. Excited po ba? Interesting po ba? Okay. Sabi dito, yung tagpo na ipinanganak siya, Angel Gabriel appeared to his father, Zechariah. So ganito po yung nangyayari. Yung tatay niya po noon, ang si Zechariah, ay isa pong pari. Parang ako po, ganun, nag-share ako ng salita ng Panginoong Jesus, tapos may nag-appear sa kanya na isang anghel. Sabihin niyo nga po, anghel. Sabi niya, halimbawa, si Kuya Eman, ikaw si Zechariah, magkakaroon kayo ng anak at maglilihi ang iyong asawa. Sabi ngayon ni Zechariah, ha? Paano nangyari yun? Baog yung asawa ko, matanda na kami pareho. Sabi ngayon ng anghel, aba, hindi ka naniniwala? Sabi niya, patunayan mo po sa akin na manganganak talaga to ng isang baby. Sabi niya, hindi ka makakapagsalita hanggat hindi natutupad yung sinabi ng Panginoon. Hanggat hindi sinisilang si John, hindi ka makakapagsalita. Sa madaling salita, naging pipi. Naging pipi. Balikan ko po kanina. Sabi ko, siya po ay nag-share ng word ng Panginoon, di ba? So naging pipi siya. Sa madaling salita po, yung ginagawa niya tungkulin, puro senyas na lang po ginagawa niya. Grabe po, ano? So, sa madaling salita, naglihi ngayon tong asawa niyang si Elizabeth. At same time din po noon, kilala niyo po ba si Mary? Yung nanay po ni Jesus? Same po sila nagbuntis noon. At nag-appear din po yung anghel na yon sa kanya kasi mag-anak po si Elizabeth at saka si
Mary. So, nung si Jesus po ay nagbuntis na rin si Mary, pinuntahan niya agad ngayon tong si Elizabeth. Pareho silang buntis. Alam niyo po, ganito lang yan eh. Napakasarap sa pakiramdam na yung pupuntahan mo na alam mong may gagawing dakilang bagay ang Diyos sa buhay niyo pareho ay same ng expectations mo. Kaya po pinag-appear ko kayo kanina sa mga taong special sa'yo. Kasi bakit? Ang expectation niyo po ngayon may gagawing dakilang bagay si Lord. Amen! Yung palakpak niyo po hanggang muntik na kumabot. Muntik na kumanan eh. Okay. So, yun po, pinuntahan niya ngayon. Sabi niya, buntis ka pala. And eto po yung nakakatawa. Nakaka-amaze, interesting. Nung binati po ngayon ni Mary, "Uy, nandito, buntis din ako." Alam niyo po yung nangyari. Naramdaman yung kapangyarihan ni Jesus na nasa tiyan ni Mary. At ito pong si John the Baptist. Ang sabi po dito, John leaped for joy inside the womb. Nagsasayaw daw. Nagtatalon. Amen. Kaya nga po siya tinatawag na dancing baby, nasa tiyan pa lang. Kaya po yung baby namin ni Marge na nasa tiyan ngayon. Amen. It's a miracle baby. Palakpakan po natin si Lord. Nakakatuwa po, di ba? So, yan po yung mga kakaibang kaganapan sa buhay ni John. And last, nung naipanganak na siya. So, pinanganak siya. Ano ang nangyari? John was born and his father was able to talk. Diba, nung naganap yung sinabi ng Panginoon na makakapagsalita ka after manganak ni John, nakapagsalita siya. Amen. Ano po yung pangakong pinanghahawakan mo ngayon sa buhay mo ni Lord? Amen. Pag dumating po yung time na yun, sasabihin mo na lang, "Salamat, Lord." Kasi nangyari yun. Amen. Amen. So, yan po yung kapanganakan ng isang miracle baby. Kakaiba po, kasi sa pagkapanganak pa lang hindi pa nga pinapanganak, puro miracles na eh. Ganun po kasi pagkilala mo ang Diyos. Amen. Puro miracle yung mangyayari sa buhay mo. And pangalawa, after nung birth niya, syempre, meron siyang, sabihin niyo nga po, mission. Alam mo po ba sa buhay natin, meron din tayong mission. Amen. So, ano ba yung naging mission niya? Basahin po natin. Sabi dito, si Juan na anak ni Zacarias at nakatira sa ilang, saan daw po nakatira? Ipinahayag ng Diyos ang kanyang salita kay Juan. Kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan. Siya'y nangaral, pagsisihan at talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. So sa madaling salita po, ito pong si John, wala po siyang ibang ginawa sa buhay niya kung hindi itaas ang pangalan ng Panginoong Jesus. So tingnan po natin. Si John daw po he directed the people to the Lord. So, lahat, pagka po may kilala po ba kayong tao na pag nakausap nyo, laging inaalis niyo yung attention niya sa sarili niya, tapos itinuturo sa Panginoon. O vice versa. Pagka nakausap niyo yung tao niya, puro patungkol sa sarili niya, baliwala ang Panginoon. So, kakaiba po to. Si John po, pagka nakausap mo siya, puro patungkol sa Panginoon. Amen. Nakaka-bless. Tignan mo po yung katabi mo, sabihin mo, "Napaka-bless ko sa iyo." Sige po, para kayo niya sabihin Yun. Parang nagdalawang isip. Ano sasabihin ko kaya? Okay. Pangalawa, si John daw po ay not driven by material possessions. Sabihin niyo nga po, material possessions. Bakit ko po nasabing hindi siya driven ng material possessions? Dahil nakafocus po siya sa Panginoon at kanina, binasa po natin, siya daw po ay nakatira sa ilang. Yun po ay wilderness. Parang bakit niya pinili na tumira doon? Pwede naman siyang tumira sa mga taong malapit sa kanya. Alam niyo po kung ano kinakain ni John noon? Locust o balak. Yung maliit pong tipaklong, tapos honey. Sa madaling salita, siya po ay nagda-diet noon. Bakit? Kasi yun yung nandun Yun yung nandun sa ilang. Ang focus niya ay hindi yung sa mga material na bagay. Ang focus niya, magawa yung pinapagawa ng Panginoong Jesus. Amen. So, palakpakan po natin si Lord. Grabe po, interesting to. Kakaiba po itong tao na to kasi napaka-godly ba? Pangatlo, sabi dito, everything is all about the Messiah. Pag nakita mo siya, ang makikita mo sa buhay niya ay yung sinishare niya na Messiah na tagapagligtas. Amen. Ang sabi po dito, ngunit ang dumarating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa akin. Hindi man lamang ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. So yan po yung sinasabi ni John. Pinapakita ko lang po sa inyo na ganun talaga yung pagnanasa niya sa Panginoon. At ito po isa sa pinakagusto ko, sabi niya.
He must increase, but I must decrease. Napakalalim po nitong salita na to. Parang ganito po sa mas mababaw na kaparaan. Hindi, Lord, yung gusto ko yung masusunod. Kung hindi, ikaw na sa buhay ko yung masunod. Alam niyo, mas madali po yun. Kesa yung gusto mo masunod, ang hirap. Pero pagka sinabi mo, Lord, yung gusto mo po yung mangyari sa buhay ko, parang ang dali ng bagay. Lahat ng bagay. Bakit? Kasi hindi ka madi-disappoint. Amen! Amen. At ang pinakagusto ko pong katangian dito ni John na ginagawa niya lagi, tingnan niyo po ito. Brace yourselves. Very bold in rebuking people. Napakatapang po niya na mag-rebuke. Pagka mali yung ginagawa mo, i-rebuke ka niya. Pagka mali yung, pagka nakikita niya hindi tama, i-rebuke ka niya, sasabihan niya na. Paano ko po nasabing napakatapang niya? Simple lang. Sa pinakamataas na tao lang naman niya ginawa ito kay Haring Herodes. Amen. Sabi niyo nga po, Haring Herodes. Sabi niya, ikaw Herodes, kinakasama mo yung hipag mo, kasalanan yan at ang dami mong ginagawa na mali at hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. So nirebuke niya tong hari. Kaya yung susunod na nangyari dito ay nakakatakot. Tingnan po natin. Yun po yung mission niya. Ang nangyari, siya po ay pinakulong ngayon ni Haring Herodes. Sabi dito, Herod put John in prison. Aba, ginagawa ko lang naman yung gusto ng Panginoon. Tapos nakulong pa ako. Dali ko po isapit sa atin. Bakit kung kailan ako naglingkod kay Lord? At saka ako nabaon. Hey, may nilalagay po ba ang Panginoon sa inyo ngayon? Bakit kung kailan ako naglingkod sa Panginoon, sa Kanya ko namang ginagawa ito, ganito pa yung nangyari sa akin, sa pamilya ko, sa mga mahal ko sa buhay. Alam niyo po kung bakit? Tanongin niyo po kung bakit. May tinuturo kasi ang Lord. Kasi mamaya, dire-diretsuhin po natin to. Gusto ko po kayo ma-excite. Si John po, buong buhay niya, inalay niya sa Panginoon. Pero, nung nasa kulungan na siya, tignan niyo po ganito ginawa niya. John sent his disciples to ask Jesus. Dinalaw siya ng mga disipulo niya. Tapos sabi niya, puntahan niyo nga si Jesus na nandun. May ginagawa. Tanungin niyo kung siya nga ba yung tagapagligtas o maghihintay pa tayo ng iba. Ano? What? John, bakit? Di ba kanina lang sinasabi ko po sa inyo na itong John na to, tinuturo niya sa lahat ng mga tao na kausap niya, si Jesus ang tagapagligtas. Pero sa point na to, siya po ay nagdududa na sa Panginoon. Nagpapunta pa, tanungin mo nga itong si Jesus, kung siya talaga. Baka hindi yan eh. Doubt came to him. Dalhin ko po yung usapin sa spirit mo. Pagka nabibilanggo tayo, baka sakaling dun mo tinatanong ang Panginoon, ikaw nga ba ang tunay na Diyos? Mamaya po, papatunayan ni Lord sa ating lahat na siya ang tunay na Diyos. Excited? Nakita ko po dito, nung nabilanggo na siya, disappointment started to control him. Amen. Nung hindi na niya gusto yung mga nangyayari sa paligid niya, dun nag-umpisa yung disappointment at pagdududa sa kanya. Parang tayo. Minsan pagka nangyayari yung hindi natin gusto, pumapasok at kine-question natin ang Panginoon. Nakakalimutan natin na dapat isa lang tayong malaking hintuturo na laging nakaturo sa Diyos. Amen. So sabi po dito, ganito sabi niya, kaya tinawag ni Juan ang dalawa sa kanila at pinapunta sa Panginoon upang itanong kung siya na nga ang ipinangakong darating o maghihintay pa sila ng iba. Sabi ko, John, bakit mo ito na itanong habang binabasa ko po? Kayo po, sa tingin niya, bakit ito na itanong ni John? Eh mula pagkabata niya, buong buhay niya, ginugol niya para sa Panginoon eh. Alam niyo po, isa na nakita ko, minsan darating talaga sa time, point ng buhay natin, manghihina ka. Pero yung maganda po, stay connected lang sa Panginoon. Amen. Kasi sabi po dito, Jesus did what John did not expect. May ginawa kasi si Jesus na hindi inaasahan ni John. Amen.
Pero, yung susunod ko pong ipapakita sa inyo, sabi ko, nakipag-bargain ako kay Lord po dito. Honestly, totoo. Sabi ko, Lord, merong tao na kagaya ni John the Baptist. Super na mahal ka, ginagawa niya ang lahat para sa'yo, pero dumating pa rin sa point na namatay siya. At yung pagkakamatay niya po, listen ladies and gentlemen, yung pagkakamatay niya ay yung tipong kamatayan na hindi mo gugustuhin. Bakit? Tanongin niyo po kung bakit. Kasi po siya ay pinugutan ng ulo. Amen. Si Haring Herodes po ng birthday niya, nagkakasiyahan sila, maraming tao, sumayaw po yung anak ng kinakasama niya at natuwa siya. At ang sabi ni King Herodes, sabi niya, ang ganda ng pagkakasayaw mo, na-please siya, kaya hilingin mo lahat ng gusto mong hilingin. Eh di ba kanina, na-insulto tong mga yung babae na to, na kinakasama ni Herodes kay John. Sabi niya, hingin mo yung ulo ni John the Baptist. Kaya ang nangyari po, pinugutan, walang nagawa si Herodes at hinain sa kanya yung ulo mismo. Pero, eto po yung tanong, sabi ko, Lord naman, paano mo po yan i-share? Eh, parang ang pangit ng ending. Di ba? Sino po gusto ganda din ending? Di ba? Ayaw natin, honesty. Sabi ko, Lord, makikipag-bargain po ako sa'yo. Sagutin mo po ito. Ano po yung gusto mong iparating sa mga tao? Bakit po namatay si John na ginugol ang kanyang buhay para sa'yo, pero yung sinapit ng buhay niya ay hindi inaasahan ng maraming tao? Sabi ko, Lord, bakit? Naglalakad po ako sa gitna ng EDSA. Hindi, sa gilid lang. Naglalakad po sa gitna ng EDSA. Sabi ko, Lord, talagang hindi po ako mapakali. Kung saan maraming snatchers, tapos biglang, ting! Sinagot po ng Panginoon. Gusto niyo po marinig yung sagot? Amen. May bayad po. Joke lang. Ang sagot po sa akin ng Panginoon, tinipe ko po talaga to sa cellphone ko. Kahit maraming mga i-snatch, sabi ko, snatchin nyo na yung cellphone ko. I-snatchin din kayo ni Lord. Sabi niya, sabi ko, Lord, bakit po namatay tong tao na to? O sige po, bago ko sagutin kayo, bakit kaya siya namatay? Bakit nga kaya, no? Exciting? Amen. Alam niyo po kung bakit? Kasi ito yung big revelation ng Panginoon. Kasi ang gusto ng Panginoon, sabi dito, our body may die. Amen. Parang dinidisplay sa kapangyarihan ni John na kahit ano yung ginawa mo, yung katawan na yan, yung pinapaganda mo, mamamatay din yan. Pero buti na lang, itong John na to, nag-invest sa soul niya, yung pangwalang hanggan. Amen. So sa madaling salita, ang buhay po ni John, ang pinapakita ng Diyos sa atin dito, huwag kang mag-invest sa mundong ito, kung hindi mag-invest ka para sa Panginoon. Palakpakan mo natin si Lord. Dinadaanan po ito sa Soul 2. Sineshare pa nga po ito ng mga students natin na mabubulok talaga yung katawan natin. Pero buti na lang itong si John. Buti na lang itong si John, nag-invest siya sa soul niya. Ginawa niya yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon. And pangalawang big revelation po dito, God is already involved from His birth up to His death. Alam niyo po ang maganda? Mula pagkapanganak mo pa lang, alam na ng Diyos kung ano yung mangyayari sa'yo. And hindi yun para sa ikakapahamak mo, kung hindi para bigyan ka niya ng magandang kinabukasan. Palakpakan po natin si Lord. Ano yung mga lessons po na matututunan natin ngayon dito sa buhay ni John? Unang-una po, ang nakita ko dito, John is incredibly passionate. Pagka ginawa niya ang isang bagay, gagawin niya talaga at ibibigay niya yung best niya. Simply, patiently devoted siya. Amen. Ikaw po, ano na yung pinakamalaki mo nagawa para sa Panginoon? Alam mo ba, para makagalaw ka para sa Panginoon na mas maganda, kailangan mo po na tinatawag na self-discipline. At yung self-discipline na to begins with the mastery of your thoughts. Amen. Kasi pagka hindi mo minaster yung isip mo, ikaw ang mamastery ng isip mo. Amen. Pangalawa, John is full of courage. Sabi niyo nga po, courage. Punong-puno to ng motibasyon, ng inspirasyon na gawin yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Bakit? Kasi pinabasa ko po sa inyo kanina na ang gagawin niya ay pagpanumbalikin ang loob ng maraming Israelita. Sino po yung sumagot nun? Si Kuya Jeff ba yan? Si Kuya Jay, Israelita. Ito pong mga
Israelita na to, paano mo ba siya i-describe? Matigas ang ulo, puro pabago-bago ang Isip. at minsan Hirap patingin. parang yung Katabi. parang tao natin siya. Matik na yun. Matik Pero alam niyo po, yung goal ni John the Baptist dito, kakaiba siya. Kakaiba siya kasi ang hirap kaya spellingin ng mga Israelita. Pero you know what, ang nakita ko sa kanya, pakinggan niyo po, nakita ko, mahirap spellingin ito Israelita na to, pabago-bago ng isip, pero ginawa pa rin ni John the Baptist na ipakilala si Lord sa kanila. Amen. Kaya ang spiritual formula pa sa malaking problema ay hindi malaking panghihina, kung hindi isang napakalaking pananampalataya sa Panginoon. Amen. Yung palakpak niyo po, isa na. Sabi ko ng lolo ko, Ninong, ni Steve Jobs, I was born with something inside me that refuses to settle for average. I don't know what it is, but I am grateful I have it. Sabi niya, mayroong kakaiba sa akin na ayoko talagang magsesettle sa average na bagay lang, yung sakto lang. Mayroong kakaiba sa akin na gusto ko laging best yung nangyayari at ginagawa ko. Amen. Hamon po sa atin ng Panginoon ngayon na sa lahat ng gagawin mo para sa Panginoon, bigay mo yung best mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, bigyan natin yung best natin. At hindi ka po accepted kagaya ni John. John struggled but stayed connected. Nung nasa prison siya, sino po ba yung pinapuntahan niya? Jesus. Si Jesus eh. Di ba? Alam niyo po ba na si John the Baptist, nung pinapunta niya itong dalawang disciple niya, sabi ni Jesus, pumunta kayo, bumalik kayo kay John the Baptist. Hindi siya sinagot. Sabi ni Jesus, ang sabihin mo ay kung ano yung mga nakita nyo dito. Ano ba yung mga nakita ng dalawang disciple na ginagawa ni Jesus nung pinapunta sila? Alam niyo po kung ano? Nagpapagaling ng bingi, nagpapakita ng mga bulag, nagpapalaya ng mga inaalihan ng mga masasamang espiritu. Sa madaling salita, yung tanong po ni John the Baptist, ikaw ba ang Messiah? Hindi sinagot ng Panginoon ng yes or no. Tanongin niyo po ako kung ano ang sagot ng Panginoon. Miracles! Amen! Kung may tanong ka po ngayon sa Panginoon na gusto mo lang yes or no, ang isasagot po sa'yo ng Diyos, miracles! Amen! I repeat, miracles! Amen! Ang tanong ni John, ikaw ba? Ang isasagot lang sana ni Lord, yes! No! Pero ang sinagot niya, nagpagaling siya. Ibig sabihin, gumagalaw ang Panginoon sa bawat sitwasyon na kinakaharap natin. Amen! Amen! Yung amen niyo po hanggang tolda lang. Amen! Amen! At sabi ko, Lord, bakit ba buntis? Sinabi pang buntis, hindi na lang sinabing nanganak. Alam niyo kung bakit? Kasi po, pagka buntis, hindi mo nakikita. Pero may nangyayari sa loob. Parang ngayon, hindi mo pa nakikita, pero may ginagawa na ang Diyos. Amen. Sabi niya dito, John thought his sacrifices and efforts ay nabaliwala lang. Nakulong siya. Namatay pa nga. Akala niya lang yan. Sabi mo sa katabi mo, akala mo lang nababaliwala. Kasi, sabi po dito, the truth is, God recognized everything about Him. Paano ko po nasabi na, Hoy, John, na-recognize ka ni Lord kahit hindi niya sinagot yung tanong mo? Amen, nagtataka po ba kayo kung bakit? O ano, paano siya na-recognize? Hindi nga siya pinuntahan. Hindi nga sinagot eh. Alam niyo po kung paano sinagot ni Lord tong tanong na to, kung paano siya na-recognize. Pinagmalaki pa siya ni Lord sa mga tao. Amen. Paano ko po nasabi yun? Alam niyo, nung pumunta po yung dalawang disciple, sabi niya, sige, pumunta kayo kay John, sabihin niyo, ginawa akong mga miracles. Tapos, after umalis nito, sinabi niya ngayon sa mga tao. Ito po yung sabi ni Jesus. Sinasabi ko sa inyo, wala pang isinilang na mas dakila kaysa kay John. Napakadakila ni John! Amen! Parang gusto sabihin dito ng Panginoong Kristo sa lahat at maraming tao na hindi sayang yung effort na ginawa ni John. Bakit po? Bakit? Kasi wala sanang mga Israelita doon na nakikinig kay Jesus kung walang John na ginamit ang Panginoong Kristo. Amen. Wala sanang Jason, Eman, Aileen, Henya, Ellie na nandito kung hindi dahil sa isang John na ginamit para i-prepare
Jesus at para makakilala tayo ngayon. Kaya na gayon na lamang yung pag ano natin, di ba? Pag madi-disappoint ka, please, huwag mong kakalimutan, may magandang plano ang Diyos sa buhay. Amen. Sabi po dito, malapit na po ako matapos, Jesus doesn't want to meet your expectation. Si John kasi nag-expect siya, sabi niya, Lord, di ba ikaw yun? Gawin mo na. Patayin mo na lahat na nagpakulong sa akin. Pero hindi po ganun yung kaparaanan ng Panginoon Parang tayo minsan, gusto mo, Lord, gawin mo na to. Payamanin mo na ako. Pagalingin mo na ako sa sakit ko. Panumbalin mo na yung family namin. Amen. Ibalik mo yung init ng paglilingkod ko sa iyo. Minsan po, ayaw ni Lord na i-meet yung expectation mo. Kasi ang gusto ni Lord, higitan pa yung expectation mo. Paano mo na? Alam niyo po, nakaka-bless na merong isang John na akala ko dati, taga-bautismo lang. Grabe pala yung himala mula pagkapanganak, yung dedication niya, yung pagiging devoted niya, yung kamatayan niya na hanggang ngayon ay nagiging pagpapala para sa atin. At kanina binasa ko po, merong isang propeta Isaiah na nagsasabi, merong isang boses na sisigaw na ituwid ang daraanan ng Panginoon. Hindi pa nangyayari yon, pero sa buhay ni John, ito po yung ginawa niya. Noong nabuhay si John, sumagot si Juan sa pamamagitan ng pangungusap mula sa aklat ni Propeta Isaiah. Ang sabi niya, ako! Ibig sabihin, yung tinutukoy ni Propeta Isaiah, nagsasalita na. Sa madaling salita, buhay na. Naganap na yung sinabi ng Panginoon. Sabi niya, ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, yung pangako po ng Panginoon noon, gagawin niya at itutuparin niya sa panahon natin ngayon. Amen. Pinakita na nabuhay nga Saan ba nagmula tong lalaki na to na sinabing, idineclare na mabubuhay? Sa babaeng baog. Ano po yung imposible na panalangin mo ngayon? Sa Diyos, walang imposible. Sabi ko, Lord, bakit merong isang John na ganito na lang yung pagnanasa na paglingkuran ka sa mas malalim na kaparaan? Tanungin niyo po kung bakit. Kasi tuwing susuko na siya, naniniwala ako, kilala niya ang Diyos merong special force na nagtutulak sa kanya para magpatuloy. God! Amen! Yung kapangyarihan ni Diyos, ni Lord, tinutulak siya magpatuloy ka, kaya mo yan. Para sa akin yan. Hindi yan para sa iyo. And gawin nga po natin isang gesture. Bigay mo nga po yung bigat mo dyan sa katabi mo. Tapos itulak mo. Sige po, 1, 2, 3. Ayan. Itulak mo. Feeling mo, pagka-feeling mo minsan, hindi mo na kaya, mga kapatid. I'm telling you, alalahanin mo lang lagi yung special force ng Panginoon. Yung lakas, bakit ka ba nabubuhay? Bakit ka ba nagpapatuloy? Bakit ka ba nag-umpisa? Amen. Di ba, kaya naman po tayo nandito. Sagutin nyo nga po ako. Kaya po tayo nandito ay hindi para sa katabi natin, kung hindi para paglingkuran ang Diyos natin. Amen. Amen. Yun yun Kaya kahit na may kakulangan, may problema, may kasalatan, may karamdaman ka, alalahanin mo lagi, may special force na magtutulak sa'yo. Tanungin niyo po kung bakit. Yung mas malakas po. Kasi yung special force ng Panginoon, tutulungan ka dahil meron kang special